Mga kababayan, sa video po natin na ito ay paliliwanag ko po sa inyo ang 4 na opsyon ng presidente kapag naipasa na po ang isang panukalang batas. Magiging effective po ang mga opsyon na ito once matanggap na po ang panukalang batas na pinasa ng Houses ng Congress at Senate. Ngayon po, bago lang natin na i-discuss yan mga kababayan, ano na ba nangyayari? Parang hirap lang po kasi nga paniwalaan na hindi pa rin po na-transmit yung ratified bill na yon sa Malacanang. Mahigit isang buwan na po ang lumipas. Kung hindi po na-transmit, siyempre nandun lang yung pinaka-hard copy ng enrolled bill. Parang in-stock lamang nila doon na gumawa sila ng maraming effort dito, di ba? Sesyon, marami pong gastos diyan. Di ba? Nakatutok ang media, nakatutok ang sambayan ng Pilipino para malaman kung maipapasa nga yung batas na yon. At ito nga po ay naipasa na. At sabi nga, inaasahan dapat nung unang linggo pa lang or after a day, na-transmit na agad to doon. No, hindi naman po siguro dapat abutin ng ganong katagal. Gaano po ba kalayo ang Congress, Senate, papuntang Malacanang? No? Hindi naman po ganun kalayo yan. Hindi naman po ibang bansa yan. Kahit siguro ganun kalayo yan, hindi po aabutin ng isang buwan. No, dapat siguro kung gusto nilang naipadala agad yun, dapat nag-booking na lang sila sa rider. Di ba? After oras lang, nandun na po yung hard copy ng ratified bill. Ganun pa man, mga ka-hunters, mga kababayan, sila ang nakakalam kung bakit na-delay or kung talaga nga bang na-delay or pwede rin nandun na, no? At mukhang pinag-aaralan. Baka pinag-aaralan pa. Kaya sinabi na lang na wala pa. Hindi kasi natin alam kung sino magsasabi na totoo. Para sa akin kasi parang hindi ako naniniwala na hindi pa na-transmit. Mabilis lang yun kung gugustuhin, di ba? Napakahabang mga proseso ang ginawa nila dyan. No? Ngayon, punta tayo dito sa ating pupuntuhin ngayon yung 4 na options kapag na-receive niya na ito. Kasi pag na-receive niya na ito, doon na po magsisimula yung 30 calendar days or 30 working days. Inaantay natin yan. Yung una pong option, halimbawa, na-receive ko ngayong araw na ito. No? Siyempre, sign the bill. No? Ayan, yung unang option, pipirmahan. Halimbawa, pinirmahan. Siyempre, alam natin na pag pinirmahan yan ay automatically isa na pong ganap na batas at matutuloy yon sa November 2, 2026. No? Simplihan lang natin. No? At yung pangalawang kanyang option, no? Bito, the entire law. Pag sinabi pong ibito, no? Binito niya yung kabuuan ng batas, lahat po yun. Pag binito niya, disapprove lahat yun at babalik nga yun kung saan ang galing yun. No? Tapos na yung Congress Pwede pa rin naman pong pumalik yun kasi meron pa naman susunod ng mga Congress. At magbubukas nga yung sunod sa 20th Di ba? Pwede naman mga amendment, di ba? Pwede rin tumawid sa 20th Congress kung halimbawa lang na ibibito po. No? Yan. Ngayon naman yung pangatlong option niya. Meron pala nito no, para malaman lang ninyo, line item bito. Ano ba itong line item bito na to? Ibig sabihin, hindi yung kabuuang batas ang kanya ibibito. Meron lang doon specific. Halimbawa, hindi niya nagustuhan yung proposed na budget. Ayun lang, ibabalik niya yun, ipapaliwanag niya yun doon na binibito ko ito kasi paguhin niyo to yung budget na para sa batas na ito. Ayun, so partial bito. Meron po niyan for your info. No, ngayon, yung pang-apat na option niya, packet approval or lapse into law. Ayan, no? Pag sinabi pong packet approval, ito na po yung lapse into law kasi binulsan niya na lang. Wala naman siyang ginawa. Parang inipit lang niya yung proposed bill niya. So magiging lapse into law na yan. Magiging ganap na batas sa loob ng 30 days. Sabi nga, meron din ako siniti na actually 15 days lang magiging batas yan. Kung may ginawa ang Pangulo.
15 days magiging batas. Kaya lang may 15 days pang ruling na ipapublish yung pinirmahan ng presidente. Kaya nagiging 30 days. No? Kaya sinasabi nila within 30 days kapag walang ginawa ay magiging lapse into law na. Pero pag once na yan ay pinirmahan, 15 days lang yan. Tapos yung publication, 15 days. Diba? So ayan, ang apat na kanyang options. Kung titignan nyo naman po, ito pong proseso na ito ay dito po sa Pilipinas. No? Kasi meron pong baka mag-google kayo, mag-research kayo about dyan. Baka mapabasa nyo ay hindi batas dito sa Pilipinas, magkamali po kayo. No? Pero kasing law, no? Enrolled bill sa US, iba. Sa US kasi yung enrolled bill nila kapag hindi na-transmit yan sa kanilang palasyo ay hindi na-transmit. No? Totally, yung enrolled bill ay wala na bang pong magiging batas. Dito sa atin, ayan lang ang options once na naipasa na. Diba? So, malinaw po tayo dyan. Mag-iwan din kayo ng opinion dito ngayon mga ka-hunters. Siyempre, inaabangan natin ang resulta nito. Nasa na ba yung enroll bill na yan? Nandun pa sa Congress o sa Senate. Kasi doon yun ang huli. Siyempre, nasa Senate ngayon. Kung hindi pa naipadala. Or kung naipadala na ba. Iwan kayo ng opinion. Yan. Sa mga bago dito, subscribe, share ng video. And inaantay ko ang inyong mga opinion dito. Hanggang dito na lang. God bless.